Magandang umaga. Ako po si Ed Abalos ng Philam TV Network. Kasanib puwersa ang NGO TV Network at Mindanao Daily News Network na mag-aatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa kauna-unahang Tri-Media News Program. Ito po ang The Pilipinas Update Global. Balitang international at Estados Unidos, sunog sa Palisades at Hollywood nagdulot ng malawakang pagkasunog ng evacuations. Isang mabilis na kumakalat na sunog at sumiklab sa mga lugar ng Pacific Palisades at Hollywood na nagdulot ng malawakang pinsala sa ari-arian at pagpilit sa daang-daang residente na lumikas. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang sunog sa Palisades noong Martes ng umaga. Pinalala ng malakas na hangin at tuyong mga halaman sa parehong araw. Isa pang sunog ang naitala sa Hollywood Hills na nagdulot ng usok at takot sa mga residente. Habang ilang ektarya rin ang naapektuhan sa Hollywood, agad na nagpadala ng mga bombero ang Los Angeles Fire Department upang kontrolin ang mga sunog. Naglabas na ang mga evacuation order para sa mga lugar na nasa panganib at nagtatag na ng mga evacuation centers para sa mga apektado. Patuloy naman ang operasyon ng mga air tanker at helicopter upang pabagalin ang pagkalat ng apoy. Wala pang naiulat na nasugatan ngunit iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng parehong sunog. Hinihimok ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng otoridad. Ang mga sunog na ito ay muling nagpapaalala sa panganib ng tagtuyot at malalakas na hangin sa Southern California, lalo na sa panahon ng Santa Ana winds. US Envoy Israel Military tuluyang magwi-withdraw sa Timog Lebanon. Inanunsyo ni Amos Hochstein, kinatawan ng Estados Unidos na tuluyang magwi-withdraw ang mga puwersang militar ng Israel mula sa Timog Lebanon. Tinuldukan nito ang mga espekulasyon na maaaring manatili ang Israel sa lugar ng permanente. IDF, the Israeli military, started its withdrawal from Nakura, most of the western sector. Ginawa ni Hochstein ang pahayag habang nagsimula ng mag-pull out ang tropang Israeli mula sa bayan ng Nakura na matatagpuan malapit sa hangganan. Pumasok na rin ang Lebanese Army sa lugar upang tiyakin ang seguridad at kontrol sa Blue Line, ang hindi opisyal na hangganan ng Lebanon at Israel. Aabot sa ganap na withdrawal ng lahat ng tropang Israel sa Lebanon. Pahayag ni Hochstein, idiniin ang regulasyon alinsunod sa seguridad ng rehiyon at kasunduan para panatili ang maging madalang ama sa lugar ng panganib. Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates matapos bigyan ng clemency ang 220 Pilipino na nakakulong dahil sa iba't ibang paglabag. Sa isang video message noong Lunes, Enero 6, pinasalamatan ni Ferdinand Marcos Jr. sina UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan at Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum para sa kanilang mahabaging pagkilos. Mga minamahal kong kababayan, ikinagagalak kong ipapatid na sa okasyon ng ika-53 National Day ng United Arab Emirates, 220 Pilipino ang pinagkalooban ng pardon ni kanyang kamahalan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ang desisyong ito, nakaragdagan sa 143 Pilipino na nabigyan ng pardon noong Eid al-Adha, ay patunay na matibay ang ugnayan ng ating mga bansa. We extend, of course, our heartfelt gratitude to His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, whom I also had the honor to meet. Sinabi ng Pangulo na pinoproseso na ang dokumento ng mga Pilipinong napatawad upang matiyak ang kanilang ligtas sa pagbabalik ng Pilipinas. Idinagdag niya ang clemency ay bahagi ng pagdiriwang sa ika-53 araw ng pambansang kalayaan ng UAE noong Disyembre 2, 2024. Ang desisyong ito ay dinagdag sa 143 Pilipinong napatawad noong Eid Adha ay nagpapakita ng matibay na ugnayan ng ating mga bansa, anya. Nagpapahayag din ng Pangulo ng pag-asa para sa ligtas sa pag-uwi ng mga Pilipinong napatawad at muling tiniyak ng Pangulo
na ang pangako ng gobyerno sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Para sa balita mula Luzon at NCR, manggagaling ang ating Tri-Media partner na si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Magandang morning! Welcome to NGO TV Network News from NCR and Luzon for Pilipinas Update Global News. Ako si Arnel Sestoso, ang inyong tagapag-ulat. Sa unang balita, PNP nagpalakas ng puwersa para subaybayan ang 3 private armed groups bago maghalalan. Pinaiigting ng Philippine National Police o PNP ang pagbabantay sa 3 aktibong private armed groups bilang paghahanda sa nalalapit na midterm, senatorial and local election ngayong taon. Ayon kay Jean Pajardo, tagapagsalita ng PNP, natukoy ang mga grupong ito sa Luzon, Visayas and Mindanao. Bukod sa 3 aktibong grupo, iniulat din na 5 pang posibleng grupo ang kanilang binabantayan. Ipinaliwanag ni Pajardo na mahigpit ang pagsubaybay sa mga grupong ito dahil sa pangambang maaaring gamitin o magamit sa pananakot o paninindak laban sa mga kandidato o politika. Kilusang Mayo 1 at Bayan Muna nagprotesta laban sa 15% premium hike ng SSS. Sumugod ang mga miyembro ng Kilusang Mayo 1 at Bayan Muna sa punong tanggapan ng Social Security System o SSS sa Quezon City upang ihayag ang kanilang mariing pagtutol sa 15% na pagtaas ng kontribusyon ng mga miyembro sa naturang ahensya. Bitbit ang mga placard at bandila, nagtipon ang mga relihisa sa harap ng SSS headquarters at nananawagan sa pamunuan ng ahensya na bawiin ang ipinatutupad na premium hike. Ayon sa kanila, ang dagdag na contribution ay dagdag na pasanin para sa mga manggagawang Pilipino na kasalukuyang nakararanas ng mataas na presyo ng mga bilihin at mababang sahod. Hindi makatarungan ang kanilang pagtaas ng kontribusyon sa panahon na kung saan marami sa atin ang nahihirapan pang makaahon sa epekto ng pandemya. Dapat bigyan ng pansin ng SSS ang kapakanan ng mga manggagawa at hindi ang interes ng iilan. Pahayag ni Elmer Labok, tagapangulo ng KMU. Nananawagan din si Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares sa gobyerno ng agarang imbestigahan ang mga pulisiya ng SSS sa pagpataw ng dagdag na kontribusyon. Ang mandato ng SSS ay protektahan ang mga manggagawa, hindi dagdagan ang kanilang pasanin. Dapat nating tiyakin ang mga bawat sentimong kinukuha sa mga miyembro ay nagagamit ng tama at napupunta sa kanilang kapakanan. Samantala, ipinagtanggol naman ng SSS ang pagtaas ng premium na bahagi umano ng hakbang upang mapatatag ang pondo ng ahensya at masiguro ang pangmatagalang benepisyo ng mga miyembro. Gayunpaman, nanindigan ng mga relihista na hindi ito sapat na dahilan upang ipasa sa kanila ang karagdagang gastusin. Nagbabala ang KMU at Bayan Muna na maglulunsad pa sila ng malawakang kilos protesta kung hindi aaksyonan ng SSS at ng gobyerno ang kanilang mga hinaing. Samantala, nanumpa na ang mga bagong halal na opisyales ng samahang The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated sa pamumuno ng re-elected National President na si Kuya Ronald De Los Santos, Executive National Vice President na si Kuya Agaton Javier, at iba pang bagong halal na opisyales na ginanap sa Le Pavilion Rojas Boulevard, Pasay City kahapon January 7, 2025. At ito ay dinaluhan nila Senator Lawrence Bongo, Senator Cynthia Villar, Senator Win Gatchalian, Congressman Rodante Marcoleta at iba pang opisyales ng ating bansa na miyembro din ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Nangako ang mga bagong halal na opisyales na lalo pa nilang paiigtingin at palalakasin para maiayos at mapatakbo ng maayos ang nasabing kapatiran. Nananawagan din sila, partikular na ang National President Ronald De Los Santos, sa lahat ng miyembro ng Organisasyon ng Kooperasyon at Pagkakaisa.
Ito po ang binubuo ng ating mga balita dito sa NGO TV Network News from NCR and Luzon para sa Pilipinas Update Global News. Ako si Arnel Sistoso, ang inyo pong tagapag-ulat at nagsasabing, laging tandaan, ang buhay ay hiram lang, kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory! Let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Para maging updated sa aming mga balita, i-follow niyo po kami sa aming social media platforms dito sa Philam TV Network. At dyan po nagtatapos ang unang episode ng Pilipinas Update Global dito sa kauna-unahang Tri-Media Network na nagsanib puwersa mula Philam TV Network, NGO TV Network at Mindanao Daily News Network para sa sambayanang Pilipino. Ako po si Ed Abalos at maraming salamat. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach.